Warning. Our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewers' discretion is advised. Kasama natin sa studio si Ginoong Robert Muley, asawa ng OFW sa Riyadh, Saudi Arabia. Humihingi ng tulong ang OFW na si Bernadette Muley na makauwi ng Pilipinas. March 29, 2017 na umalis siya sa bansa para magtrabaho bilang domestic helper sa Riyadh, Saudi Arabia. Pero pagdating daw niya roon, laking gulat niya ng tatlong magkakaibang amo pala ang kailangan niyang pagsirbihan. Ako, si Mariosep, bagay na taliwas daw sa pinirmahan at kasunduang kontrata. Lumapit raw siya sa kanyang ahensya. Pero hanggang ngayon ay hindi inaaksyonan ng reklamo. Dito tayo muna, ano? Okay, kasama natin sa studio si Robert Muley, asawa ni Bernadette na sa Riyadh, Saudi Arabia. Ngayon, dito sa opisina, dito sa studio ho natin. Robert? Good afternoon po. Sige, okay. Kailang huli mong kausap si Mrs.? Kahapon pong alas 4, sir. Alright. Anong sinasabi ni Mrs. dito? Nagulat siya ng ilang amo sa isang Oo, bahay? sir. Isang bahay to, Isang bahay muna, sir. Pagkatapos niyang natapos yung isang bahay, ililipat na naman sa iba. Oo, lilipat sa iba. Okay. So, nandiyan ba pwede dito ba? Na may phone ba tayo? Si Bernadette ba dito sa ahensya, no? Ito, yung ahensya sa telepono natin ngayon ay sino to? Si Jen Kapunayan, recruitment staff ng Aziza. Sa pangalan pa lang, duda na ako International Manpower Services Incorporated. Sa linya ng telepono natin ngayon, makakausap na rin. Jen, magandang hapon sa iyo. Good afternoon po sa inyong programa. Okay, Jen, live ho tayo sa Kilos Pronto PTV, sa government station. Kasama ho natin si Alex Santos. At diretso na ho tayo, Jen. Ano ho bang nangyari dito sa kababayan ho natin na si Bernadette gustong umuwi? Pagdating doon, ay tatlong amo palang pinagsisilbihan. Nakaabot na ho raw sa inyo. Ano ho magagawa natin dito? Ganito po kasi yun, sir. Last Thursday po, nag-inform yung tita niya from States po ata. Tapos po, nag-inform din po yung asawa niya na yun nga po yung nangyari dun sa worker. Nung time po na yon, nag-inform na po kami sa FRA. Kasi sir, Friday, Saturday, wala pong pasok ang agency namin sa Saudi. Okay. So, Sunday na po siguro nila na-receive yung message. Okay. Tapos po, nag-reply naman po sila at ang update po sa akin today is kukunin daw po ay dadalhin po ni employer si worker sa FRA namin, yung agency namin din sa Saudi. Okay. Na para pag-usapan kung paano yung pag-uwi niya. Kasi sir, may proseso po kasi yung pag-uwi ng worker. May May proseso po. May proseso. May proseso. Okay, ako naman, Jen, gusto ko lang sanang sabihin sa inyo, pinaka-importante ho to, Jen. Kasi kung dadalhin ng employer doon sa agency, baka ang pagdalhan, police, baka bigyan sasabihin kung ano-ano mga kaso na ganyan, mas maganda siguro nakarehistro na sa inyo na walang kaso. Kasi baka mamaya balik ta rin. Importante to, Jen, na makaabot sa inyo. Ako naman ay nakikinig kayo, pero pwede bang pakicheck nyo sa agency, sabihin, alam na rito ng gobyerno, ng bansa natin, kayong ahensya, nakikipag-ugnayan ka sa ahensya roon, baka naman balik ta rin na buisit sila sa ginawa. Sir, ina-assure ko naman po yun na hindi nila pwedeng baliktarin ang worker. Unang-unang sir, syempre po kami ang nag-deploy. So responsible po kami kung ano pong mangyari dun sa worker. Alright. So, Alam mo, Jen, sa ginawa mo, parang nakikita ko, you take accountability, parang naninindigan kayo. Ay, kung lahat ba naman ng mga agency dapat ganun, no? Oo, di ba? Usually Tumutulong. naman talaga, sir, kung may problema ang worker namin, syempre po, lisensya ng agency ang Yun. So, kailangan talaga namin asikasuhin hanggat maaari, madali pong makauwi yung worker. Jen, baka pwede natin kilos pronto lang magawa natin ng paraan, dahil parang sa pakikipag-usap nyo sa amin, nakikita ko yung talagang ito yung sinseridad ninyo na makatulong. Okay? Opo, sir, i-clear ko lang, sir. 4 o'clock po kasi ng Saudi time, dadalhin si worker dun sa
agency namin sa Saudi. Okay. So, mag-update po siguro kami tomorrow kung Okay. ano na po napag-usapan ng agency namin doon at saka ng employer para po ma-update din namin po yung family ng worker. Alright. Para ganun din, magbibigay din kami ng update dyan sa mga nakaantabay ho sa atin dahil ito hong programa naging isa sa prime time na talagang pinagsusumbungan ng mga OFW. So Jen, ngayon pa lang, nagpapasalamat kami sa inyo. Subject to, magagawa ninyo yung gusto ninyo. Pero sa kabilang linya ho natin, Jen, dyan ka lang muna, yung head ng Advocacy Social Marketing Division ng OWA, si Josephine Tobia. Ma'am Josephine, magandang hapon sa inyo. Yes, good afternoon po sa inyo, Mr. Tulfo. Kasama natin si Tul Alex Idol, si Tul Erwin Nagliliwaliw. Yes. Ma'am Josephine, Alex, magandang opo. hapon po. Ma'am Josephine, Aling Josephine, Ma'am Josephine. Po, ito ngayon, okay naman ho sa agency, sila Jen, yun isang kababayan ho natin, siguro naman alam niyo ng story. Si Bernadette. Si Bernadette, 3 among pinapasukan, nahihirapan siya sa isang bahay, palipat-lipat. Ma'am, ano hong magagawa nating agaran ho na sabay ho sa effort na ginagawa ho ng agency rin para medyo ang dating ho doon sa agency sa Saudi na hindi ho natin pinapabaya at naka-log in, nakatingin ho tayo sa reklamong ito? Yes, patatawag natin agad yung agency na yan para mag-explain dito at bakit tatlong amo niyan. Okay. Contract violation ka agad yan. Pero ma'am, tutulong ho yung agency natin dito, Tinatawagan lang agency sa Saudi, doon ho doon sa agency. Sa akin lang ho, assure na ho natin kasi baka dadalhin ng employer sa agency, baka hindi ho employer doon na agency sa lokal doon sa Saudi, baka ho sa police station dalhin. Baka baliktarin. Baliktarin, ma'am. Mas maganda ho siguro na nagkakaunawaan ho tayo. Ganun din naman ho. Yes, opo. Alright, ma'am. We will immediately get all the information from your staff para Dagdag ko lang ma-actionan natin yan at matulungan yung worker. Ma'am Josephine, dagdag ko na lang po. Siguro, mukhang yung decision po ni Bernadette na gusto na rin po niya umuwi dahil siguro po doon sa problema na yan. Pero kung bang nahilot po yan ng agency doon po sa Saudi at sa inyo pong tulong na rin po ng OWA, baka siguro yung inisip po niya na umuwi dito sa Pilipinas, nung March lang po siya kasi umalis sa Pilipinas, baka mag-isip po siya, sige, hindi na ako alis, basta maayos lang na isang employer lang po kanyang pagtatrabuhan. Di ba, ma'am? Oo. Okay. Alamin natin kung ano talaga ang gusto ng worker para madesisyonan niya yan. Kasi, siyempre, minsan nakakapag-decide yung worker na minsan nagpapadalos-dalos kasi desisyon Ma'am, ganito na lang para mabilisan total. Nandiyan pa ba si Jen? Jen, nandiyan ka pa ba? Yes, sir. Okay, Jen, narinig mo naman si Ma'am Josephine Tobia dito sa OWA, Jen, baka pwede nating ibigay lahat na detalye na kinakailan makuha nitong si Ma'am Josephine sa OWA para man sa kumbaga consolidated effort na tulong ng Kilos Pronto, kayo sa agency na alam ko naman hindi niyo pinapabayaan at sa OWA. Okay? Pagkababa ng telepono, ibibigay namin lahat yung dapat mag-usap kayo at siguro magtawagan. Total, magbibigay ka ng update. Siguro pati na rin sa OWA. Opo, sir, huwag mag-alala, patutulungan po namin yung worker na makauwi talaga. Thank you. Ma'am Josephine, narinig niyo si Jen? Yes. Alright. Sige. So, Hintayin okay. namin yan. Alright, sige. Thank you, Ma'am Josephine. Thank you rin, Jen. Thank you po. Thank you po. Okay na sa'yo. Thank you. Nakahinga ka na. Ano, gusto mo bang umuwi talaga si Bernadette? Bago lang siya nagtrabaho doon Opo, bago pa lang po. Kasi baka siguro mahilot pa yan na isang employer lang. At manatili lang siya doon sa di ba, sa Saudi Ben. Ayaw naman natin umuwi siya dito na wala nangyari sa kanyang biyahe, di ba? Hindi kaya nalulungkot ka lang. Ay, hindi po. Gusto pong makatapos yung mga anak niya. Kaya Parang, hindi po. Hindi. mahal mo ba si Oo. Mrs.? Wala kang iba dyan. Ay, wala po. Kasi kung nandito si Tul Erwin, ganyan din ang gisa gagawin sa'yo. Alam mo ba yung libro? Yung talata niya. Sa unang libro. Hindi kasama dun sa unang libro, pangalawang libro, sa pangatlong libro na medyo talata ro, na medyo mga pag-ibig na. Si Tul Erwin bibigay siya. Okay na ba tayo dyan? Ayos na. Babalikan pa namin.